Yung allegedly na ito. Attorney, ang lagi Nang siya sa JMC. nakikita nyo ang mga mayari na may confirmation kami na nag-apply sila. basement. 8 meters na daw. So, tingnan nyo, anong ginagawa? Yan, nakikita po ginagawa ng mga pulisan natin na Hindi yan. Si Villarruel, nako. Bawa na dito, RM FD3. So, naka-region 3 pala ito, naka-Luzon pala ito. Pampanga kayo. Ipakita ko na yun pala. Mapasukin natin Ang worry namin, masisira na yung stability, structural stability ng aming eskwelahan. Eskwelahan ito, law school na namin. Tapos may mga college, high school, ganun po. Ang sa amin is, at least transparent. Tapos pag-usapan sa korte kung legal ba yan, reasonable ba yung ginagawa nila. Kasi kung wala hindi natin nalalaman kung reasonable ba yan, hindi naman siguro tama yan. Arrest warrant lang ang dala nila. Hindi naman yan lisensya na magawa sila ng maski ano-ano na dyan at maghuhukay na sila endangering the structural stability po sa aming kliyente. Magsabi din korte na reasonable yan, nagkalipusin mo ang parameters. No? Because arrest warrant, illegal license. Partner, kita natin, no? Grabe. Walang kawala talaga, walang kawala ang kasinungalingan nila Torre, nila Fajardo sa lahat ng kanilang ginagawa ngayon ng hamon natin sa mainstream media. Dito natin makikita kung ilalabas ba nila ang katotohanan o hindi at gagawan pa ba nila ng paulit-ulit na kasinungalingan ang nangyayari sa KOJC. Somehow, meron tayong iilan na naglabas nga ng ganitong bagay na hindi pinapa-access ng media, hindi pinapa-access ng kapulisan ang mainstream media, kabilang na ang ating legal counsel na si Attorney Israelita Torion. Partner, ano masasabi mo dito? Alam mo, partner, itong nangyayari ngayon sa KOJC, no? Under Marcos admin, isa po itong nakakatakot sa ating mga Pilipino. Mantakin mo, partner, no? Yung may-ari mismo ng isang compound ay hindi pwedeng papasok sa kanilang pagmamayari dahil okupado na ho ng mga kapulisan. Ang tanong dito, partner, ahayaan ba ito ng maraming Pilipino na magpapatuloy itong kanilang kalukuhan? Kalukuhan to, partner, eh. Isipin mo, sarili mong tahanan, bawal kang pumasok. Tapos, yung mga nasa loob pa ngayon yan, mga partner, mga kapulisan, di ba ho, dapat nga ang mga kapulisan, sila ang magbabantay ng mga ari-arian, ng mga private individuals na walang ginawang hindi maganda sa bayan, sila ang magsisecure, partner. Kasama yan sa kanilang pinanumpaang salaysay, partner, kanilang tungkulin. Magbabantay sila sa atin. Hindi yung sila yung sisira kung ano yung mga naipundar ng sambayan ng Pilipino. Wala silang karapatan dyan, partner, na papasukin. Sabi nga ni Atty. Torion dyan, magiging lisensya ba talaga itong warrant of arrest para ransakin ninyo ang tahanan ng aking kliyente? Alam mo, partner, ang tawag dyan, partner, ano na yan eh? Akyat bahay na sila dyan eh. Di ba, partner? Bakit ka papasok sa isang pribadong property na wala ka namang kaukulang permiso? Baka hindi po alam, partner, ng mga kapulisan, itong mga kawawa naman itong mga kapulisan, partner, na nauto din ni Torre Marbil. Hindi po pwede ka napapasok sa isang pribadong property, partner, na ang dala mo ay warrant lang. Hindi yan po pwede, hindi yan permiso.
Kasi nga ho, kung papayagan natin ito, baka ho, maraming magpo-police partner na ang gusto ay mang-agaw ng property. But for example, partner, kailangan ko yung bahay mo, partner. Ang ganda ng bahay mo eh. Police ako. Labasan nga kita ng warrant. Kunyari lang. Tapos paglabas ko ng warrant, pasukin ko yung tahanan mo, palayasin ko kayo. Kasi may warrant ako. Di, akin na ang bahay mo. Parang harap-harapang ano to, partner, pagnanakaw at pagkubkob ng ari-arian ng isang tao na legal na pagmamayari. Ang masaklap, partner, mga otoridad pa yung pumapasok dyan. Ito yung dapat maintindihan natin, partner, na bakit tayo sumisigaw sa Liwasang Bonifacio, sa aming mga channel, na itong ginagawa ng mga kapulisan sa pamumuno ni Tory kasama ni si Marbil dito, partner, ay hindi ho ito sang-ayon sa saligang batas. Ito po ay paglabag ho mismo sa saligang batas na umiiral sa ating bansa. Ang tanong, partner, may batas pa kaya na mayroon umiiral sa atin? Kasi lumalabas sila yung batas, partner, Carlo ay Franco. Yes. Ang hirap nito, kung tayong mga Pilipino, magbulag-bulagan at magbingi-bingihan. Sabi ko nga, partner, lagi talaga dyan sa Liwasang Bonifacio. Pang ilang araw na ang ating pakikipaglaban dyan, ang laban natin ay hindi ho ito laban lang ng QGC, partner. At hindi po ito laban lamang ng mga nagmamahal kay Pangulong Duterte, kundi laban ho ito ng mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan. Malay natin ho, pag bigla na lang ho kayo matamaan ng ganitong panggigipit, kagaya sa nangyayari sa QGC, sino magtatanggol sa inyo? Kasi sinisingle out ninyo, sa inyo lang yan, QGC lang yan, kayo lang mga didis. Hindi ho Dapat ito yung papasok sa Bisaya ba, partner, alimpatakan, kukuti ng mga bawat Pilipino na hindi ho po pwede ito sa isang demokrasyang bansa. Correct. Kasi ang lumalabas, partner, nagmistulang martial law na ho talaga ang ginagawa ni Tory dyan sa QGC, partner. Ang tanong dito, partner, ako po'y nagtataka. Itong presidente ng Republika ng Pilipinas, partner, actually, hindi ko nga tinatawag na presidente yan Wala mang statement, partner, patungkol dito at maliwanag ho yung paglabag sa batas ng mga kapulisan. Yan ang nakapagtataka. Bingi ba siya? Bungol ba siya? O di ba kaya, ito ho talaga ang kagustuhan niya na mangyayari sa QGC na iharas ng mga kapulisan. Kasi, sabihin na natin, partner, sabihin na natin hindi QGC, partner. Ordinaryo lang, ordinaryong tao, partner. Ako sa bahay ko, partner, yung bahay ko yan. Walang po pwedeng papasok kahit sinong tao. Or kung otoridad ka man, kung papasok ka sa bahay ko, hihingan kita ng kaukulang dokumento, partner. Tama ba? Correct. Bakit ka papasok sa bahay ko? Anong purpose mo? Kasi karapatan ko yan Dahil bahay ko yan. Pag pumasok ka sa bahay ko, nang walang kaukulang permis or dokumento galing sa korte, kakasuhan kita, partner. Trespassing ka, partner. Pero I think mayroon pa yatang pinakamabigat na kaso dan, partner, yung nangyayari sa QGC, na pasukin mo yung compound nang walang permiso, partner. Oo, at ransakin mo yung gamit. Pero gusto ko lang din bigyan ng din dapat nga may statement ng ating Pangulo dito. Ang tanong, hanggang ngayon ay hindi pa natin siya nakikita. Nasaan na kaya ang ating Pangulo? Kung ano man yun, mga kababayan, kung ano man yun, manalangin po tayo dahil malakas ang ating dalangin. Mangyari na ang dapat mangyari para sa ikabubuti ng ating bansa. Nasaan na siya ngayon? Idalangin po natin, mga kababayan. Alam niyo po kung anong idadalangin ninyo. Nang sa gayon, magkaroon na po tayo ng kapayapaan sa ating bansa. At gusto kong bigyan din na partner, yung nabanggit mo, na bilang isang Pilipino, pasensya na po sa ilan kung bakit hindi naman natin sila pinipilit na maging makisa or anything.
Pero bilang isang Pilipino, partner, no? Tinuro din sa amin ni Pastor Paulo C. Quiboloy, siya ang nangunguna sa pagtulong sa ating kapwa. 3 milyong kabataan ang kanyang tinutulungan bilang isang Pilipino. Hindi, tanggalin na natin yung KOJC. Dahil hindi naman KOJC yung 3 milyong kabataan na yun eh. Yung pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo, pagpapakita yun ng isang Pilipino, pamamahagi ng mga pagkain. Sino ba nangunguna sa tuwing merong sakuna, kalamidad? Si Pastor laging inuunahan niya ang government agencies, kaya yung iba na naiinggit. Wala naman po sa amin yun. Ang sa amin po ay talagang pagtulong lamang sa kapwa bilang isang Pilipino. Concerned Filipino tayo. So bilang isang Pilipino, meron din tayong dugo na tumulong. Nasa dugo natin to eh. Yung pagtulong sa kapwa. Tapos, maliban dyan, masama ba na tulungan namin si former President Rodrigo Roa Duterte? Masama bang tulungan natin si Vice President Sara Duterte? Even itong kasalukuyang Pangulo, tinulungan din natin yan. Dahil yun ang dugo natin. Tulungan ang ating mga kababayan para sa ikabubuti ng ating bansa. Yun ang pinaprioritize ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Diba? Kaya sa bawat Pilipino, imulat po natin ang ating isipan. Kaya yung sinabi mo, KOJC lang yan. Hindi po ito KOJC lamang. Milyon-milyong Pilipino po ang nakasalalay ang kanilang buhay dahil sa araw-araw na may mga namamatay sa gutom, sa kahirapan, sa kawalan ng pera dahil sa paggamot. Wala silang pera dahil sa mga kanilang pangangailangan, kaya namamatay sila eh. Dahil sa sobra-sobrang korupsyon na sana'y ibibigay nila sa mga kapwa Pilipino. Diba? Isa lang ang solusyon dito. Kung tayo ay magkakaisa, mga kababayan, magtulungan po tayo. Imulat po natin ang ating mga mata. Sabihan po natin ating kapwa Pilipino. Papayag po ba tayo na ganito ang administrasyon? Gagasain ang ating karapatan, bababuyin ang mga Pilipino, kakamalin lahat ng pera hanggat sa gusto nila, babayaran lahat ng government agencies, officials, everyone gamit ang ating pera. Papayag po ba tayo nun? Siguro yung mga nasa taas na, oo, wala silang pakialam kahit mamatay na yung tao. Pero tayo mga mamamayang Pilipino, papayag po ba tayo nun na gaganunin na lang tayo ng ating gobyerno? Ay siguro di naman dapat yun, no, partner? Alam mo ho, partner, dapat ito maintindihan ng sambayanang Pilipino na meron tayong karapatan sa lahat po na nangyayari sa ating bayan. May karapatan tayong pumuna, may karapatan tayong mag-suggest,